Kung tayo daw ay pasusulati ng mga pangalan ng sikat na kilalang tao sa mundong ito na naging impluensya o nagkaroon ng impluensya sa tao, siguradong isa sa pangalan, ang pangalang Jesus ang iyong isusulat, ang iyong ililista. Continue. Bakit yan ang ating pagninilayan? Bakit yan ang ating pag-uusapan sa umagang ito? Ang pangalan. Sapagkat mahalaga daw ang pangalan na ibinibigay sa atin ng ating mga magulang at minsan ay meron pong ginagampanan ang pangalan sa atin. So simulan po natin ang ating pong pagninilay. Basa muna tayo sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kabanatang 1, Talatang 21. Ang pangalang itatawag mo sa kanya ay Jesus, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Ito po ay pahayag ng isang anghel kay Virgin Mary. At alam naman natin na ang kasaysayan, siya isang dalaga, isang birhen, na nagbuntis hindi sa kagagawa ng sinumang lalaki, kundi sa kagagawa ng Espiritu Santo. At mayroon pong layunin kung bakit nagbuntis at nagdalang tao ang isang birhen sa katauhan ni Virgin Mary, sapagkat mayroon pong gagawin ang Diyos sa pamamagitan ni Jesus na pagliligtas sa kanyang bayan. At ang nagbigay ng pangalan ay hindi ang sino man sa tao, sa kanila, kundi ang Diyos mismo ang nagbigay ng pangalan. Kaya nga ang tanong kung papipiliin ka ng mga taong malaki ang naging impluensya sa buong kapanahunan, mga lalaki at babaeng naapektuhan ang milyong buhay, sino-sino kaya ang ililista mo? Isang pangalang nasa listahan ng lahat ay pihong pangalan ni Jesus, di ba? Oo nga naman. Kung ikaw ay pasusulati ng mga kilalang tao sa milyon-milyong tao, kung tayo daw ay pasusulati ng mga pangalan ng sikat na kilalang tao sa mundong ito na naging impluensya o nagkaroon ng impluensya sa tao, siguradong isa sa pangalan, ang pangalang Jesus ang iyong isusulat, ang iyong ililista. Sapagkat alam naman natin na si Jesus ay pinakamaimpluwensyang tao sa mundo nung kapanahunan niya at hanggang sa ating kapanahunan. Di ba? Isang pangalang nasa listahan ng lahat ay tiyak ang pangalan ng Panginoong Jesucristo. Merong sumulat na isang tao, si Reynold Price, sa Time Magazine, December 1999, tungkol kay Jesus ng Nazareth, na hindi may tatangi na wala nang nabuhay na maitutulad kahit kaunti sa makapangyarihan at walang hanggang si Jesus. Tingnan po ninyo, kahit ang mga tao sa ating kapanahunan, sa kasalukuyan, kahit itong mga 18th century, 15th century, talagang si Jesus ay napaka-impluensya, kaya nga kumalat, lumaganap ang Kristyanismo sa bansang Roma nang gamitin ng isang Constantine ang simbolo ng krus na sumisimbolo sa ating Panginoong Jesucristo. At nang siya magtagumpay sa digmaan, sa paglaban, talagang kinilala ng lahat at itinaas ang pangalan ng ating Panginoong Jesus. Tingnan po ninyo. Hindi may tatangin ang pangalan ni Jesus ang pinakamaimpluwensyang pangalan sa buong mundo, simulat sa Paul. Hindi naman tayo binabraso ng Panginoon para magbago. Hindi ka naman binabalian ng Panginoon para magbago. Hindi naman tayo kinikwelyuhan na sinasabing sumunod ka at magbago. Continue. Hindi may tatangin ang pangalan ni Jesus ang pinakamaimpluwensyang pangalan sa buong mundo, simulat sa Paul. Mula nang ang Panginoong Yesus ay bumaba sa lupa hanggang sa ating kapanahunan, wala nang maitutulad, wala nang maipapantay, walang maitutumbas. Siya lang ang maimpluwensyang pangalan. Nakapagpapagaling kapag ginamit ang pangalan ng Panginoong Yesus. Nakakapagpalayas ng demonyo sa pangalan ng Panginoong Yesus. Kaya siya lang talaga ang natatanging pangalan at wala nang maitutumbas sa Kanya. Ano ang sabi? Kaya nang ang taong ito na sumilang sa isang liblib na bayan ay nagsabing, "Ako ang ilaw ng sanlibutan," sabi sa John 8:12. "Ang mga salita ko'y hindi kailanman lilipas," sabi naman ng Lucas 21:33. Siya ay nagbigay ng prediksyon na natupad sa kasaysayan. Siya ang ilaw. Tingnan nyo, siya ay mayroong kapangyarihan, sabi nga, na gumawa ng kababalaghan, gumawa ng himala, at hindi magkakabula ang lahat ng kanyang mga ipapahayag at sasabihin. Hindi may tatatuan na ang pinakamaimpluwensyang tao sa buong mundo ay si Jesus, ngunit may matinding epekto na iba siya sa personal nating mga buhay. Kaya nga, sa panahon ng kagipitan, sa panahon ng kawalan, sa panahon ng panganib, sa panahon ng kahirapan, sa panahon ng karamdaman,
sa panahon na hindi mo na alam ang iyong gagawin, ang tatawagin lang talaga natin ay ang pangalan ng ating Panginoong Yesus. Kaya ngayon title po natin dyan, yung caption natin sa ating live, ang pangalan. Kaninong pangalan? Ang pangalan ng Panginoong Yesus. Minsan nga, di ba, ang isang bata, kapag nasa panganib, ang nababanggit ay, nanay ko po, inay ko. O, di ba? Pag nasa malayo ang magulang, makakatulong ba? Hindi. Pero ang pangalan ng Panginoong Yesus, on the spot, nandyan siya. Nandyan ang kanyang kapangyarihan. Kapag tinawag mo, kikilo siya sa ating buhay. At kung meron siyang impluensya sa ating buhay, ano-ano na ba itong impluensyang ginawa ng ating Panginoong Yesus sa ating buhay? Di ba? Ipinapantay lang ba natin siya sa epekto ng ibang tao sa buhay mo? O nabago ba niya ang buhay mo? Sa ikabubuti, siyempre. Nabago ba ng Diyos ni Jesus ang ating buhay para tayo lalong maging mabuti? Or naiimpluwensyahan tayo ng ibang mga pangalan ng ibang tao para manatiling hindi nagbabago at hindi nagpapa-impluwensya sa pangalan ng ating Panginoong Yesus? Actually, nasa atin din ang paglaya. Kahit nga gaano kalakas ang kapangyarihan ng ating Panginoon, kung hindi natin siya pipiliin at hahayaang mag-impluwensya sa ating buhay, walang pagbabago na magaganap sa ating buhay sapagkat hindi naman tayo binabraso ng Panginoon para magbago. Hindi ka naman binabalian ng Panginoon para magbago. Hindi naman tayo kinikwelyuhan na sinasabing sumunod ka at magbago. Binibigyan pa rin tayo ng laya ng ating Panginoon. Binibigyan tayo ng laya para maimpluwensyahan tayo ng kanyang pangalan. Kaya nasa atin yung pagtanggap Nasa atin yung pagkilala. Kaya tama yung sabi ng Revelation chapter 3:20. Siya'y kumakatok. Pwede naman niyang buksan yung pintuan pero kumakatok pa. Bakit? Para i-inform ka, bigyan ka ng desisyon, bigyan ka ng layang magpasya kung papapasukin mo siya. At kung papapasukin nga natin ang ating Panginoon, sabi doon, dudulog siya sa hapag at sasalo sa atin, di ba? So nasa atin yung laya, nasa atin yung pagpili, kung bibigyan natin ng panahon at pagkakataong maimpluwensyahan tayo. Nasa atin pa rin yung desisyon at pagpapasya kung yung pangalan ng Panginoong Yesus ay mag-i-impluwensya sa atin. Hindi niya tayo binabraso. Hindi niya tayo kinikwelyuhan. Hindi niya tayo tinatakot. Kagaya ng iba na nananakot. Diba? Ang kaligtasan ay tanging sa ngalan ng ating Panginoong Yesus. Kaya nga sabi sa Aklat ng Mga Gawa, di ba? Walang pangalan sa silong ng langit na ibinigay ng Diyos na sukat na ikaligtas ng tao. Continue. So, hindi tulad ng mga bantog na tao na namatay na o namamatay din, si Jesus ay mahimalang buhay ngayon. Tingnan po ninyo kung gaano kalakas ang kapangyarihan ng ating Panginoong Yesus. Ibinigay niya ang kanyang buhay para kitlin, para kunin ng mga taong ibig siyang kunin, ibig siyang kitlin, pero nagawa niya ring ibalik, kunin muli yung buhay na kinuha sa kanya ng mga tao ng mga panahon na yun na sumisigaw na siya ipako sa krus. Ganun kalakas ang kapangyarihan ng ating Panginoong Yesus. Kahit nga yung mga alagad ng suguin nang sila'y magbalik, ano ang sabi ng mga alagad? Ano ang report ng mga alagad? Panginoon, gumagaling ang mga may sakit sa iyong pangalan. Sa pamamagitan ng iyong pangalan, gumagaling ang mga sakit ng tao. Sa pamamagitan ng iyong pangalan, ang masasamang espiritu sumusunod sa amin. Lumalabas sa mga taong inaalihan, sinasabihan nila. O, di ba? Napaka-maimpluwensya ng pangalan ng Panginoong Yesus, hindi lang sa tao, kahit sa mga demonyo. O, di ba? Taob, o, di ba? Takbo, suko ang mga demonyo. Ang tanong nga ay, si Jesus ba ang tagapagligtas natin at lagi nating kasama? O, di ba? Si Jesus ba ang iyong tagapagligtas na lagi mong kasama? Kung hindi pa pwede, siyang maging ganoon sa iyo. Tumawag sa kanyang pangalan na may pananampalataya at pagtitiwala at anyayahang pumasok sa iyong buhay. Bigyan po natin ng laya. Mapapansin ninyo, makikita ninyo, mararanasan ninyo kung paanong kumilos ang Panginoon sa inyong buhay, sa ating buhay. Kapag tinaglay natin ang pangalan ng ating Panginoong Yesus. Minsan nga, di ba? Kapag gumagamit tayo ng mga pangalan ng kilalang tao, pangalan ng mga politiko, pangalan ng mga nasa gobyerno, minsan kapag meron tayong gugawin meron tayong ipoproseso mga papeles minsan napapadali Pangalan pa lang ng tao yun, pangalan ng may impluwensyang tao. Lalo na ang pangalan ng ating Panginoong Yesus na napaka-maimpluwensya, napaka-makapangyarihan, na hindi lang mga pangailangan natin ang kaya niyang impluwensyahan, kaya niyang impluwensyahan ang lahat ng bagay sa ating buhay, di ba? Ang pangalan ni Jesus, tatandaan natin, ang magiging pinakamahalaga na sa iyo sa lahat ng pangalan. Kaya tama yung tanong natin sa pasimula. Kung mayroong pangalan ng isang taong pinakamaimpluwensya sa buong mundo, sino-sino sila? Sino-sino itong mga ililista mo? At sinisiguradong kasama sa mga ililista mo na pinakamaimpluwensyang taong gumawa sa mundo ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo, ang pangalang Jesus.
At pagkatapos, kung sino man ang iyong gagawing pinakamahalagang pangalan sa iyong buhay, ay siguradong ang ating Panginoong Hesus. Kaya nga, tatandaan natin palagi, ang kaligtasan ay tanging sa ngalan ng ating Panginoong Hesus. Kaya nga sabi sa Aklat ng Mga Gawa, di ba? Walang pangalan sa silong ng langit na ibinigay ng Diyos na sukat na ikaligtas ng tao. Ang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo, si Hesukristong ipinako at binuhay muli ng Diyos. Muling kinuha ni Jesus ang kanyang buhay. Anong sabi ng Panginoon? Kaya kong ialay ang aking buhay at kaya ko rin kunin itong muli. Ganon makapangyarihan ng ating Panginoong Jesus. Kaya nga ang desisyon mo tungkol kay Jesus ang magtitiyak kung ano ang ating magiging kapalaran. Kaya nga ang desisyon pa rin nasa atin. Malaya nating tanggapin siya para mag-impluwensya sa ating buhay. Sapagkat ang sabi ng anghel kay Virgin Mary, kung ano ang ipapangalan sa kanyang ipinagdadalang tao, sabi ng Matthew 1:21, ang pangalang itatawag mo sa kanya ay Jesus, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. So yun yung habilin, yun yung utos kay Virgin Mary, sapagkat may malaking gagampanan ang pangalan ni Jesus, si Jesus mismo sa kanyang bayan sa pagliligtas ng kanilang mga kasalanan. At ngayon pong paparating na Kapaskuhan, dapat ang pangalan ni Jesus ang matanyag nasa pinakaituktok ng lahat ng ating gagawin. Maraming salamat. Salamat po sa 5 million in the house. Thank you, God, for everything.